Mahilig ka rin ba sa mga ganitong klaseng dessert mga ka-antrep or mga meriendang ganito? Hindi kasi ako mahilig talaga sa matatamis pero itong pamilya ko napakahilig talaga nila. Pero ang leche flan, paborito ko yan. Ito yung matamis na bukod tanging hinahanap-hanap ko or namimiss ko siya. Kahit ngayong sa halo-halo lang, okay na. Tara, samahan nyo ako. Unang beses kong susubukang gumawa ng leche flan ngayon. Sana sumakses at hindi pumalpak. Ang sabi nga doon sa napanood ko mga ka-antrep ay unahin palagi ang pagpapakulo ng mainit na tubig sa ating paglulutuan or pag-iistiman. Wala nga akong steamer mga ka-antrep. Yung rice cooker naman medyo maliit. Malaki yung lianerang gagamitin ko. Para naman magkasya sa aming 5, pang maliit lang na pamilya kumbaga. So ito nga, gumamit lang ako ng 4 na medium size na itlog dito. So inisa-isa ko yan mga ka-antrep, crack muna sa isa bago ilipat kasama ng iba. Kasi dati, nung nagprito ako ng itlog, yung diretsong magkakasama, yung pangatlo ay sira. Kaya nadamay ang lahat. So medyo natuto na ako. Sayang naman kasi. Ay, saglit lang pala. Unahin muna natin ang mag-caramelize nitong white sugar. 3 malalaking kutsara yung nilagay ko dito sa lianera mga ka-antrep. So medyo marami yan kasi large ang kutsarang ginamit ko. So habang kinakaramelize mga ka-antrep, mahinang-mahina lang yung apoy ko ay nagbukas na ako dito ng condensed milk. Yung 370 ml yan mga ka-antrep at 4 na itlog. So ito balikan natin ang ating kinakaramelize na white sugar. So baka maguluhan kayo mga ka-antrep ha, yung pagkakasunod-sunod ko. Mahina lang naman kasi masyado itong apoy sa pagkakaramelize kaya nagmumultitasking na ako. Kumbaga nakasala ang kinakaramelize at the same time minimix ko naman itong itlog at ang ating condensed milk dito sa ating bowl. I-mix lang natin to ng husto mga ka-antrep. Yan din yung sabi nung napanood ko. Agoy, at balikan na natin ang kinakaramelize nating white sugar. Nasunog na yata. Medyo nakalimutan ko So okay lang yan, nandiyan na yan. So itabi lang muna natin at balikan na natin itong ating condensed milk at ang ating itlog. Pagkatapos kong ma-mix ng husto mga ka-antrep na wala ng buo-buo ay nagbukas na ako dito ng ating Beer Brand powdered milk. Pwede daw po yan kahit na anong klaseng powdered milk. So Beer Brand yung meron kami kaya ito ang ginamit ko. 2 sachet lang yung swak. At dahan-dahan lang mga ka-antrep ang paglalagay habang hinahalo or mini-mix-mix ito. Kumbaga pautay-utay ang paglalagay nitong ating powdered milk hanggang sa tuluyan na silang matunaw or mag-well combined ng ating condensed milk na may itlog. At dahan-dahan lang daw mga ka-antrep ang pag-mix nito. Kumbaga isang direction lang para hindi daw mag-bubbles-bubbles. Yun ang reminder ng napanood ko at pagkatapos niyan ay sinala ko na. Mas maganda daw kung 3 beses mga ka-antrep salain sa mga mapipinong salaan. So yun din naman ang ginawa ko. Ito yung unang sala ko. Tapos sinalin ulit sa bowl, hinalo-halo ulit para siguradong wala ng buo-buo. Nilipat sa bowl at sinala ulit. At ito na nga ang ating pangatlong sala, diretso na sa lianera. Dahan-dahan lang daw po ang pagbuhos niyan sa lianera. Kumbaga, hindi yung biglain mong buhos lahat para smooth daw yung kalalabasan niya. At saka para talagang hindi siya mag-bubbles-bubbles. Yung pagbabubbles daw kasi ang magiging dahilan kung bakit hindi magiging smooth yung ating leche flan. At kung may lumabas man na bubbles-bubbles, ay pwede daw yung tanggalin sa pamamagitan ng kutsara or toothpick. Kung baga, papuputukin natin yung ating mga bubbles-bubbles dito sa ating mixture para maging smooth talaga yung ating leche flan pag naluto na. At ang sabi pa doon sa napanood ko mga ka-antrep, dapat kulong-kulo na yung ating pinapainit na tubig. Kaya nga dapat unahing magpakulo ng tubig bago pa natin i-prepare yung ating mixture para siguradong kulong-kulo na ang ating tubig. At yun na nga mga ka-antrep, munti kung makalimutan ang ating tabon dito na aluminum foil. Inilagay ko na sana itong ating lianera doon sa kaldero na ating pag-iistiman. Buti napansin ko wala pa palang aluminum foil. Ang purpose nga pala mga ka-antrep kung bakit tinatakpan natin ang aluminum foil ay para hindi mapuno ng tubig yung ating niluluto or ginagawang leche flan dahil sa moisture na magagawa ng pinapakulo nating tubig or kumukulong tubig na nag-i-steam sa kanya. Kung wala nga pala mga ka-antrep aluminum foil, pwede daw pala na roll bag ang itakip natin doon sa ating lianera na may mixture ng ating pang leche flan. Pag nalagay na nga pala natin mga ka-antrep ang ating lianera na lulutuing leche flan ay pahinaan natin ang apoy. Mahina lang talaga yung pag-i-steam sa kanya hanggang sa maluto sa loob ng 1 oras. Hindi ko na nga pala mga ka-antrep na videohan ang pag-testing ko niyan, ang pagtusok ko ng toothpick at pag-flip ko, medyo nakalimutan ko na. Pero ito yung kinalabasan niya mga ka-antrep. Diba ang ganda naman ng kanyang kulay? Ang ganda ng kanyang texture. So tikiman time na. This looks so creamy. Yo. Sarap. It's like the original. Ano? Masarap? Yeah, it tastes like the original. Even though the sugar is a bit burnt. Ano? Is
So ayun mga ka-antrep, medyo kinakabahan nga ako habang tinatanong sila kung kumusta ang lasa, pero mukhang nasarapan naman din sila. At least hindi talaga pumalpak ang unang gawa ko. Mga ka-antrep, sa totoo lang, ang lambot niya at masarap siya. Medyo umangat nga lang talaga yung lasa ng asukal, pero yung texture mga ka-antrep nitong leche flan, napakalambot niya, smooth nga, ang sarap. Hindi ko nga ina-expect mga ka-antrep na sa low budget na yun ay makakagawa pala ako ng ganito kasarap na leche flan. Paborito ko pa naman. Kung umabot ka man sa part na ito ng video mga ka-antrep, paki-comment naman, I love leche flan. Subukan mo na rin, napaka low budget lang at napakasarap pa. Sigurado akong magugustuhan ito ng iyong buong pamilya. Please, paki-follow, like, and share. Bye-bye!